Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid ng mga Muslim at magandang araw po o sumainyo ang kapayapaan sa mga kababayan mga Kristiyano na nanonood po sa ating palatuntunan. Kasama ko po sa oras nito sa aking kanan ay si Brother Norahim Doy. Siya po ay teacher by profession. Dati po siyang Roman Catholic. At sa kanyang bandang kanan naman ay si Brother Al-Qaqa. Yan po ang aking tagabasa sa banal na Quran. At sa aking kaliwa naman ay kasama ko si Brother Raazi Anlain. Siya po ay dating pastor ng Church of Christ. Pastor po siya sa loob ng 33 years sa kanyang pananampalataya at siya po ay nandito ngayon yumakap sa Islam sapagkat nakita niya na ang Islam pala ang totoong relihiyon. Ang paksa po na aming ihanda na tatalakayin ay tungkol po sa tinatawag na kaugalian. Yung magandang pag-ugali, yung pagsasalita ng masasakit, katulad ng pagmumura, yun po ang ating paksa. Sa amin pong banal na Quran, nagsabi po ang Allah na bawal po ang pagsasalita ng isang bagay na ikakasakit sa iyong kapwa. Katulad halimbawa ng pagmumura. Ganito po ang sinasabi ng Allah, ating pakinggan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ganito po ang pinakamalapit na kahulugan. O kayong mga mananampalataya, huwag hayaan ang isang pangkat sa inyong kalalakihan ay mangutya sa ibang pangkat. Maaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa una. At huwag din namang hayaan na ang ilan sa inyong kababaihan ay mangutya sa ibang kababaihan. Maaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa una. At huwag ninyong siraan ang bawat isa. At gayon din, huwag ninyong tawagin ang bawat isa sa nakakasakit na palayaw o pangalan. Tunay namang masama na inyong pakinggan ang isang kapatid matapos na siya ay magkaroon ng pananampalataya. At kung sino man ang hindi magsisi, katotohanan sila ang zalimun, sabi ng Allah. Napakaliwanag ko sa aming banal na Quran na ito palang pagtawag ng masamang pangalan, pangmutya, pagmumura sa iyong kapwa, ito po ay bawal sa Islam. So, maging sa Islam pala, ang ganitong bagay ay bawal. Paano po yung isang taong hindi lamang siya nangungutya, hindi lamang siya mapagtumayaw o mapagmura, siya pa ay mayabang. Ano ba ang sinasabi ng aming banal na Quran sa bagay na yan? Mahal ba o gusto ba ng Allah yung mga taong mayabang? Pakibasa, brother. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yan. Katotohanan, si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. Maliwanag mo pala na hindi gusto ng Allah yung mga mayayabang at hambog. Pati na po yung pagmumura. Ayaw po yan ang dakilang pagmumura. Ngayon, ano po ba ang magiging
reaksyon ng isang Muslim kapag siya ay ginawa ng ganung klaseng kamalian? Ano po ba ang kanyang gagawin? Ganito po ang dapat gawin ng isang Muslim kapag siya ay ginawa ng ganung klaseng kamalian. Basa. وَمَا خَلَقْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. At hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang nasa pagitan nito maliban sa katotohanan. At ang oras ay walang pagsalang daratan. Kaya't suklian mo ang kanilang kamalian ng maraming pagpapatawad. Yun po pala. No? Fasfahisafal jamil. Return evil with so much forgiveness. Napakagandang aral po ng aming banal na Quran. Dadako po tayo sa Biblia. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito sa pagiging mayabang, no? Ang Biblia ba, kung si Kristo ba ay nag-utos na dapat ikaw maging mayabang o dapat ikaw ay humble? Kasama ko po si Brother Azin na dating pastor, siya po ang sasagot niya. Pakibasa. According to Matthew chapter 5 verse 3, it is here, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. Yan. Sa pinakamalapit po na Tagalog, ganito ang pagkakasabi, mapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad pala kapag ikaw ay humble. Hindi ka dapat maging mayabang. No? Kapag ikaw ay humble, ikaw pala ay para sa langit. Para sa langit. Paano naman po yung hindi marunong magmahal sa kanyang kaaway? Kaaway na nga niya, no? Hindi niya ito minahal. No? Minura niya. Lalo siyang naging matapang sa kanyang kaaway. Ano po ang aral ni Kristo patungkol sa bagay na yan? Pakibasa, Brother Dorhim. Ganito ang pagkasabi. Ayon sa Mateo 5, talata 44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Napakagandang aral ni Kristo, kapatid na Alfaka. Ang sabi ni Kristo, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Utos para ni Kristo yun. Na kapag ikaw ay may kaaway, hindi mo dapat siyang kapuputan. In fact, dapat ka nga, ibigin mo yung kaaway mo. Ano po? Yung masakit pong isipin, marami dyan mga kababayan, mga Kristiyano, na ang tingin nila sa mga Muslim ay kaaway niya. So, imbis na kanya itong ibigin, no? Napuot pa siya lalo. Kaya nga hindi siya karapat-dapat pala sa paraiso. Dahil siya ay nakakalabag doon mismo sa utos ng kanyang kinikilalang Panginoon si Kristo, na kung saan yan po ay propeta sa Islam. Ito po, dadakuan natin itong pagmumura. Marami dyan, mga mangangaral sa iba't ibang reliyon, nagtuturo puno ng kaligtasan sa tao. No? Nagtuturo puno ng kabutihang aral sa tao. Ngunit, sila pa ngayon ang masamang magsalita. Napakasama ng tabas ng kanilang dila. Kaliwat kanan ang pagmumura. Marami dyan, mga ngaral, nagmumura. Yung pagmumura niya ay ikaka-langit niya yun, mapupunta siya sa langit. Yung pagsasabi niya sa kapatid niya na ulol ka, makakapunta ka ba sa langit doon? Ito ang sabi ng kanilang Biblia. Mateo 5, talatang 22. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapa sa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi na ulol ka, ay mapapa sa panganib sa impyerno. Teka
Yun po, impyerno. Impyerno. Kapag ka ikaw ay magmumura, no? Nilapastangan mo yung isang tao, yung pagsasalita pala ng impyerno, sabi ni Kristo, ulol ka, impyerno ang bagsak mo nun, sabi ni Kristo. Kaya hindi mo nakapagtataka. Maraming mga mangangaral ng ibang reliyon, nagtuturo kuno ng paraiso, nagtuturo kuno ng mabuting kaugalian, ngunit sila mismo napakasama ng tabas ng kanilang dila. Mapagmura. Andyan na yung pagsasabi ng tanga, no? Yes. Bubo! At kung ano-ano mga pagmumura.